Hi guys and welcome sa aking lifestyle vlog. Ngayon ay malapit nang ma-approve sa Pilipinas ang divorce bill. Sa halip na ako ay makisawsaw or magbigay ng aking komento kung pabor ba ako o hindi sa divorce bill, ay nais kong mag-share sa inyo sa bidyong ito ng 5 espesyal na pamamaraan para magpakita ng pagmamahal sa inyong mga misis. Upang sa ganon, mas mapabuti ninyo at mas ma-improve ninyo ang inyong mga relasyon at maiwasan natin ang pagpapile ng divorce kung sakali mang ma-approve ang divorce bill sa Pilipinas. Hindi ko naman sinasabi na ito dapat yung maging gawin ng mga lalaki sa kanilang mga misis. Hindi ko sinasabing ito dapat. Pero para sa akin, nasa sa ating mga lalaki or nasa sa ating mga padre de pamilya ang umpisa ng ikatatagumpay upang magkaroon tayo ng isang masaya at matagumpay na pamilya. Kung para sa inyo, hindi kayo sang-ayon dito, wala namang problema doon. Kadalasan kasi habang tumatagal ang panahon, unti-unting lumalamig ang pagmamahalan sa isang relasyon. Siyang naging sanhi, maaaring maging sanhi ng pagkasira ng inyong relasyon. So sa bidyong ito, sana may mapulot kayong maganda upang mas maging masaya at maging maayos ang inyong maging pamilya at hindi natin magamit ang divorce bill na isinusulong ngayon sa Pilipinas. So, tip number 1. Kailangan lagi mong sasabihan na maganda ang asawa mo. Yan. Gusto yan ng mga misis or ng mga babae. Dahil curious sila sa kanilang mga itsura. At mas maganda kung lagi kang nagagandahan sa kanila or sa halip na tumingin ka sa ibang magagandang babae, tulungan mong pagandahin yung misis mo. Alam nyo kasi guys, parang gagawin lang naman natin yung ginagawa natin lagi nung nanliligaw pa tayo sa mga misis natin, di ba? Nung nanliligaw, yun yung kauna-una. Hindi ko alam kung pare-parehas ang mga lalaki ng strategy na pagka nagpapapansin sa kanilang mga misis ay ang una nilang sinasabi, "Huy, ang ganda mo." Kaya yun ang aking number 1. Sabihan mo sila ng ang ganda mo or tulungan mo silang magpaganda para sa'yo. So, tip number 2. Simpleng yakap at halik lang, guys. Yan. Pwede mo itong gawin pagkagising mo. Yan, bago ka umalis ng bahay papuntang trabaho. Bigyan mo, pagkagising mo, yan, pagkagising mo, bigyan mo ng isang masarap na yakap at halik ang iyong asawa. Yan, paramdam mo na mahal mo siya. Iparamdam mo sa kanya na nagpapasalamat ka na nagising ka ng panibagong umaga na siya uli yung kayakap mo. Yan. Sana hindi kayo nababaduyan. Pero guys, para sa akin, kaya nga lagi kong sinasabi, mas maganda kung uumpisahan natin ang ating umaga ng maganda. At para sa akin, isa itong magandang gesture, isa itong magandang gawain or magandang bagay na pwede mong umpisahan sa umaga na makakapagpanatili sa iyong positibo sa buong araw. At para pag uwi mo, okay pa rin ang mood mo, okay pa rin ang mood ng asawa mo. At saka napapanatili nito ang koneksyon ninyong mag-asawa. At mas na-improve nito ang inyong pagsasama. So guys, sana hindi kayo nababaduyan, pero okay lang. Tip number 3. Bigyan mo siya ng espesyal na oras or atensyon. Halimbawa, manood kayo na magkasama ng film o serye, Netflix, or kung ano man. Kahit hindi mo gusto yung papanoodin niya, or kahit hindi mo trip, samahan mo siya. Hayaan mo siyang umunan sa'yo, hayaan mo siyang sumandal sa'yo, yakapin mo habang nanonood kayo. O kaya, halimbawa, nagpapasexy siya or nagda-diet, sabayan mo siya sa pagda-diet niya at
pagpapaseksi niya, magpaganda ka rin ng katawan, sabay kayong mag-jogging, sabay kayong mag-walking, sabay kayong mag-gym. Magkakaroon kasi yan ng magandang epekto, hindi lang sa inyong pangangatawan, hindi lang sa inyong mental health. Ganun din, magkakaroon yan ng magandang epekto at mabuting epekto sa inyong relasyon. At saka, nare-relax ka na, nabibigyan mo pa ng time yung asawa mo. Yun yung isang maganda doon. Tip number 4. Pagluto mo siya paminsan-minsan at tulungan mo siya paminsan-minsan sa gawaing bahay. Hindi naman porket, para sa akin, hindi naman pare-paras ang mga lalaki, pero para sa akin, hindi naman porket lalaki tayo ay hindi na tayo kinakailangang kumilos sa ating pamamahay. Dapat nga tayo ang nagsisilbing example dahil tayo ang leader sa ating pamilya. So, dapat tayo ang naging example sa ating mga anak na kailangan sa ating pamilya, tulong-tulong tayo. Hindi yung mayroong parang, ako ang hari, kaya dapat ako ang walang ginagawa. Yun yung isa, yun naman para sa akin lang. At saka ang pagtulong mo sa iyong asawa sa gawaing bahay ay kumbaga parang isang magandang way para iparamdam mo sa asawa mo na importante siya sa iyo, na ayaw mong nahihirapan siya, lalo na kung may trabaho siya, at hindi ito nakakadagdag ng stress sa kanya, at nagiging maganda yung kanyang mental health, kanyang physical health, at sigurado akong mas magtatagal kayo kung nagtutulungan kayo. Tip number 5. Tandaan nyo na ang mga babae ay ginawa ng ating Panginoong Diyos na emotional. Kaya kailangan nating ingatan ang kanilang mga puso. Matampuhin yung mga yan. Kaya yung pagsasalita natin, hindi naman normal lang, hindi naman paminsan-minsan na pati tayong mga lalaki ay maiiyamot, makakapagtaas ng boses. Pero mas maganda kung hindi madalas. Yan, mas maganda kung mas maganda nyo mapapag-usapan ang lahat. At saka mas maganda kung halimbawa hindi ko alam kung mag-work din to sa mga may edad na, pero yung sendan mo ang iyong misis ng mga emoticons sa Facebook or sa kung ano mang ginagamit yung social platform, ng sendan mo ng emoticons o halimbawa love emoticons or nang hindi niya inaasahan. Kumbaga parang inaalala mo siya sa oras na yon. Magkaroon kayo ng biruan o kulitan, ayain mong magkape or bigyan mo ng pangkape. Ganun. Halimbawa, papunta siyang trabaho, ito ang pangkape. At panghuli, at pinaka-importante sa lahat, i-like mo o i-heart mo ang post niya sa Facebook o kung ano man social platform ang ginagamit nyo. Napaka-importante niyan. So hanggang dito na lang guys ang video ito. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking mga pinagsasabi. At sana ay may nakuha kayong maganda na pwede nyo magamit upang mas mapatibay nyo ang inyong relasyon, ang inyong pagsasama. At sana ay hindi natin magamit yung divorce bill na yan na isinusulong sa Pilipinas. Hangad ko na sana ay masolusyonan ninyo kung kahit anumang problemang dumating sa inyong pamilya. At wag niyong kakalimutan kung sakali mang mayroon kayong matinding pinagdadaanan na hindi, kasama lang lagi natin ang ating Panginoong Diyos, kasama ng Panginoong Hesukristo. At wag natin kalimutang magdasal sa Kanya, at sure ako na malalampasan natin lahat ng anumang kailangan nating lampasan at magiging tayong maligaya habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito. So yun lang guys, and thank you sa inyong time ulit.